Huwag kayong mabalisa, huwag kayong madamot, huwag kayong mag-alinlangan. Tayo'y maraming mababasa sa banal na kasulatan. Sapagkat ang tao ay nakakaranas, bahagi ng karanasan ng tao ang mabalisa sa maraming kadahilan. Isa na rito ang pagdating ng kamatayan. Kahit na nga kuminsan yung pag-iisip pa lang tungkol sa kamatayan, nagbibigay na kagad ng pagkabalisa sa atin. Bahagi mo yun ng ating karanasan. Paano kaya kapag namatay ako? Ano na ang nangyayari? Hindi lang sa akin, kundi sa mga mahal ko sa buhay. Yun ay dumaraan sa ating kaisipan. At hindi lang ako pagdating ng kamatay. Kaya lang, nasa harapan natin ang labi ni Liubina na siya kayanin natin sa kanyang muling hantong. Ngunit kahit ako sa mga maliliit na bagay na bahagi ng ating pakikipag harap sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa daigdig na ito. Bahagi yun na sinasabi dito, huwag kayong mabalisa. Hindi naman sinasabi ng Jesus na hindi na tayo mabalisa. Hindi naman sinasabi ng Jesus na hindi na tayo malulungkot. Hindi naman sinasabi ng Jesus na hindi na tayo magluluksa. Kailangan sinasabi ng Jesus na rin, huwag tayo masyadong malunod sa ating pagkabalisa. Kaya nga tayo, mayroon din tayong tinatawag na yung panahon ng pagluluksa. Mayroon tayo sa ating pananampalataya, iba pa yung tayo naglalamay. So, kung tusin ako, mas maganda tayo. Hindi ko katulad sa ibang bansa, may oras lamang. Ang tawag nila ay viewing. Sa kanila lamang ay viewing, makikita lang. Sa atin, mas matindi. Kasi talagang paglalamay, sinasamahan natin yung patay. Sa ibang bansa, ilalagay lang sa isang kwarto. Kapag viewing lang makikita. Tayo, hindi, pinasamahan natin. Nararamdaman natin, ini bahagi ng tinatawag natin pagkakataon na tayo rin ay makikisa sapagkat kinakailangan din natin harapin ang kalungkutan ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Na walang iba kundi si Liubina, no? Tensya natin na wala tayo ng kuryente, no? Pero bahagi yun na kung saan, sabi nga natin, ay hindi dapat tayo malungkot, sobrang malungkot. Dahil kapag tayo ay sobrang malungkot, no? Baka naman tayo ay magdanas ng depression, no? Pagka matinding kalungkutan, bahagi ko yun, kuminsan hindi natin napapansin gawa ng pagkawala ng ating mahal sa buhay, ay naapektuhan yung ating pagkilos. Na kapag naman sumobra yung pagkalungkot natin, maapektuhan yung ating pagkilos. Kaya bahagi yun. Kinakailangan din natin yung tamang
bahagi yun. Kaya nga meron tayong panahon na sabi nga natin na magdudulot sa atin. Kaya meron tayong 9 days. Meron tayong 40 days. Meron tayong babang buksan. Meron din tayong anniversary ng kamatayan. Pero hindi siya lahat, para ipagdasal. Para ipagdasal. Malaki yung may tutulong ng panalangin sa atin. Sabaga tulad ng pinamaning ni Jesus, ano sabi niya? Sa tanong ni Tomas, paano kami susunod sa iyo? Hindi namin alam kung saan ka pupunta. Ano sabi ni Jesus? Ako ang daan. Ibig sabihin, si Jesus ang naging pamantayan ng ating pagkilos sa daigdig na ito. At bahagi na rin na makita natin na sa pamamagitan ng ating pananalig kay Jesus, maunawaan natin na higit na kahalagahan natin na si Diobila ay muling bumuhay ng Diyos. Kasi ito yung ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa ating mga binyagang katoliko. Na mula nung tayo binigyan natin, tayo isinilang para sa langit. Doon tayo patutungo. Bahagi yun. Lahat na paano pumunta sa langit. Well, depende na yun kung tayo naging kapal. Kung tayo naging kapal sa pagiging tunay ng mga anak ng Diyos. Pero mula na tayo binigyan, huwag natin kalimutan na rin. Nais ng Diyos na tayo ay sa langit. Kaya ang tawag ng iba sa binyag ay alay. Huwag natin isinilang muli. Pero hindi na kailangan ng binyagan pa ulit sa pagdala mo. Yung binyag mo sa baka, yun ang ating born again. Isinilang na muli. Saan na isinilang na muli? Para sa langit. Kaya mula na tayo binyagan, tayo ay dinalagan ng Diyos para sa langit. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi mamuhay ng bilang tagalangit. Iwasan ang kasalanan. Gumawa ng kabutihan. Bakit? Tagalangit tayo. Paano kapag nagkasala? Hindi bang umpisa? Huwag natin kalimutan. Kasi itinalaga ni Jesus na ang pagsilang natin sa langit ay higit na mapapangalala. Kaya malaki ang naitutulong ng mga sakramento. Yung alaman sa ating natin, isa rin sa mga nais natin baguhin, yung alin, yung pagkapahin ng langit sa mga may sakit. Huwag kayong matakot na magpatawag ng pangit para doon sa mga may sakit. Lalo-lalo na yung mga tinatawag na yung mga hindi na makabago. Maaaring gawa ng katanaan. Hindi naman kasimba. Huwag kayong mahiyang magpatawag ng pangit para mapahiran ng langis. Yung mga tinatawag din natin mga terminally ill, katulad ng cancer, katulad ng nagdadialysis, katulad ng mga kritikal na katatayuan, bagamat malakas na, ay pwede ko kayong magpatawag ng para mapahiran ng langis. Kasi yung pagpapahin ng langis ay may dalawang bigay. Una yung kagalingan ng katawan. Pangalawa, yung paghahanda natin sa ating sarili bilang mga tunay na mga alaga ng may kapal. Kasi, kung minsan, yung luma pa natin kaisipan na kapag nagpapahin ng langis, mamamatay. Ay sinasabi ko sa inyo, magpapahin lang kayo ng langis o hindi. Mamamatay rin tayo. Eh, alam biyaya ng pagpapahin ng langis. Tayo ay maliwanag na alam. Nasa grasya ng Diyos.
Kaliwanag mo tayo sa grasya ng Diyos. Humaba pa ang buhay natin o mamatay tayo, ang mahalaga nasa grasya tayo ng Diyos. So ito yung tinutulog natin para kay Bibina upang ikanyang pakinabangan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos at para sa atin na higit natin mapalakas sa ating kalooban sa pananalig na ang Diyos ay hindi magpapapaya para kay Bibina at sa inyong kanyang mga naiwan.